sanang dating tayo. Inatsapwera na ako ng anak ko para lang sa babaeng yon. Ngayon ako pa yung lumalabas na masama sa paningin ng anak ko. Ano bang ginawa ko to deserve this? Because I really don't understand. I do not deserve this. Alam mo, Celine, hindi ko kasi gustong nakikitang nahihirapan ka. Alam ko, mahalaga rin sa'yo si Bettina. Sana naintindihan mo rin na kailangan ko si Mami at Daddy. Kailangan ko rin yung mga kapatid ko. Wala akong iwan. Don't leave me. Huwag kang mag-alala. Di ko hayaang humadlang ulit si Mami. Huwag mo naman ganyan si Darling. Tumutulong lang sa yung tao. Siya pa talaga kinampihan mo? Kevin, I'm sick. Ka nang babalik dito. Umalis ka na. Didihan mo. Ka na magpapakita sa amin. Sakit. Fairness doon sa anak mo, hinintay ka talaga makatulog bago siya umalis. Nangako siya sa akin, bibigyan niya ako ng panahon. Eh, paano kung magkatungan niya ni Bettina? Magpapagaling ako. Ngayon pa na pinaglalaban ako ng anak ko at gagawin ko lahat para mas gustuhin niya na makasama ako kesa dun sa Bettinang yun. Hindi pipiliin ni Ate Celine si Josephine over Mom. What are you talking about? Bakit mo inayaang may si Mami Marisa? Tapos nag-stay ka dun sa Josephine na yun. Alam ko na ngayon kung sino yung pinili mo. Alam ko na ngayon kung sino yung kinakampihan mo. Hindi totoo yan! Wala akong pinipili! Alam mo, hindi mo ako i-judge kasi wala kang alam sa naramdaman ko dahil sa lang ang nanay mo! Ano ba to? Bakit kayo nag-aaway? Bakit pati mga kapatid mo inaaway mo? Wala akong ginagawa masama! Mommy! Wala siya matawag-tawag na Mami. Edwin, stop it! Ano ba? Magkakapatid kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway. Ate, ay parang ba kayo bati ni Mami? This is adult stuff. Huwag ka muna makisali. Hello, Celine. Hinahanap ka ng nanay mo eh. Hindi ako makakapunta dyan ngayon. Celine, ang sagot-sagot ng aking binti at tita. Ma, may commitment ako kay Mami eh. Ma, ano nangyayari? Mami, nahihirapan si Mama. Nahihirapan din naman ako eh. Pero hindi na kita pahirapan mag-desisyon. Do what you think is best. Mami, papalik ako. We'll celebrate your birthday together. Thank you for your help. Mahimbing ang tulog ko. Hindi ako yung tumulong sa'yo eh. Si Darling. Fine. Si Darling na kung si Darling. Trinato ko niyang maayos, ate. Yun lang igaganti mo sa kanya. Nunumbat ka ba? Oo. Ate Olga, unting respeto naman kay Darling. Mami, what's wrong? Si Ate Celine naman ba to? Pinagpalit ka na naman niya dun sa babaeng yun? Pwede ba, Edwin? Huwag mo nang gatungan. Totoo lang naman yung sinasabi ni Edwin, darling. Pinagpalit na ako ng ate mo sa Josephine na yon. Hindi totoo yan. Pati ikaw, nabilog ka na rin ng Josephine na yon? Naniniwala ka na totoong nagbago na yung babaeng yon? Ano pinakain sa'yo ni Celine? Na pati ikaw, na dagot laman ko, pinagtatanggol na siya. Na pinagpapalit na rin ako. Hindi totoo yan. Ang sa akin lang naman, intindihin lang sana natin si Ate Celine. Kundi ako na. Ako na hindi nakakaintindi. Ako na hindi nakakaunawa. Ako na ang masama. Alam mo, wag mo nang hintayin dumating dito si Celine. Kasi sigurado naman ako hindi siya makakapunta dahil sobrang busy nun sa birthday party ni Bettina. Kahit birthday pa ni Bettina, o libing pa niya, wala akong pakialam. Basta, hindi na pwedeng suluhin yung anak ko. Bettina, uminom ka na naman. Akin na yan. Ano ba? Pabayaan mo nga ako. Bettina, nagka-problema ka na lang sa pag-iinom. Huwag mo na simulan ulit. Pag umalis po tayo dito, saan po tayo hanapin ni Daddy? My God, Mom, ayoko maging homeless. We have to do something. Shut up! Pare-pareho na tayo walang magagawa. Tignan na lang kasi ako. Mami? Leave me alone! Mami, lasing ka na. Hindi mo na kaya. Mami, tama na! Ano ba? Pwede ba pabayaan mo na lang ako? At paano naman kami, Mami? Pababayaan mo na lang kami? Kami na lang makaharap sa lahat ng problema dito? Hirap na ako. At hindi ko kaya maging magulang sa mga kapatid ko. Mami, kailangan ka namin. Mami, kailangan kita. Kailangan kita, Mami. At anong gusto mong gawin ko, Arthur?
Magmokmok dito sa bahay? Magintay kung kailan dadating ang anak ko? Kung dadating siya, kung babalik pa siya? Alam mo, Arthur, ang hirap ng ginagawa sa akin ni Celine. Tuwing tumutunog yung cellphone niya, natatakot ako. Tuwing aalis siya dito sa bahay, alam mo, nagdurugo yung puso ko dahil natatakot ako dahil baka minsan isang araw, hindi na lang siya bumalik sa atin. Tuluyan na siya maagaw ng Josephine na yon. Hindi ba effective ang gamot sa nanay mo? Baka kulang. Alam mo, tingin ko nga may bali si Mama sa buto kaya ganun kasakit yung nararamdaman. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba masakit binti mo? The wonders of medicine. Nakakalakad ka na pala eh. Matatagalan pa pala bago siya makalakad. Kawawa nga si Mama eh. Alis na ako. Naiingat ka. Sige. Bettina, hindi mangyayari yun kung susubukan natin siyang intindihin. Ba't di na siya pagbigyan? Hayaan natin siya tumalo kay Josephine. Ma? Ma? Hindi naman ako nabalian ng buto, hindi ba? Diyos ko naman, sayang naman to. Bibili-bili pa tayo nito. Ma? Ma? Hindi yan masasayang. Akin na yan. Akin na. Pa? Akin na. Nakakalakad ka na eh. Para mas maging mukhang kaawa-awa ako, no? Tsaka para mas mabilis pumunta dito si Celine. Ma, ba't nakatayo ka? Di ba masakit yung binti mo? Ayun na nga yung sinasabi ko sa kanya kanina. Ang pilit-pilit niya. Nawala lang ng sakit ng konti. Gusto tumayo na, hindi pa naman siya magaling. Eh, masakit na naman, anak eh. Ano ba kasi sabi ng doktor, Ma? Ayun na nga, ang sabi, nabalian siya ng buto. Masyadong masama yung pagkakabundol sa kanya. Kaya medyo matatagal pa yung paglalakad niya. Pasensya ka na, Celine, ha? Gusto ko talagang makatayo para hindi na ako maging pabigat sa inyong dalawa ni Vanessa. Hindi ko pa pala kaya. Ma, wag mo nang isipin yun. Okay, magpahinga ka, magpalakas ka. Kagaling ka rin at babalik ka rin sa dati. Gusto ko talaga yan, Celine. Para magkasama tayo lagi. Siguro, mas gagaling ako ng mabilis kung lagi kitang makakasama. Kaya pwede, huwag mo akong iwan. Kapag pinabayaan natin si Celine, tuluyan ang malalapit yung loob niya sa babaeng yon. And what happens after that, ha? Ikaw naman ang pilit aagawin sa akin ni Josephine? Kalokohan yan, Bettina. Alam mo yun. Pero yun ang pwedeng mangyari. Kaya hanggat makakaya ko, hanggat sa abot ng makakaya
kaya ko, pipigilan ko si Celine na mapalapit sa babaeng yon. Tina, Just leave me alone. Ma, okay ka? Kailangan mo na ba umalis? Oo, ma. Baka hinintay na ako ni Mommy. Sabi ko sa kanila, I'll join them for dinner eh. Sige, kung kailangan. Kaya lang, baka sumakit na naman yung binti ko. Tapos mataranta na naman si Vanessa dahil hindi niya alam kung paano niya ako tutulungan. Kung pwede lang hindi ka iiwan. Kung pwede lang na naiintindihan ni Mommy yung sitwasyon. Pero ayoko kasing masaktan siya. Ayoko naman naisipin niya na pinagpalit ko na siya. Pero Selena, akala mo ba, hindi ako nasasaktan tuwing umaalis ka? Nahirapan din ako. Sa pilit ko iniintindi ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon natin. Ma, kung si Mami sana naiintindihan niya, magiging madali lahat to. Ano bang gusto mong gawin ko? Celine, I'll do anything. Kung kailangan kong kausapin si Bettina para maayos natin ang magiging setup natin, gagawin ko. Gagawin mo yan? Of course, gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Kung kailangan kong lunukin yung pride ko, gagawin ko. Para lang makasundo na yung mami mo.